Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag. Ito po ang aking daily devotion. Speak with kindness na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Proverbs chapter 15 verse 1. Ang sabi po dito ay, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ang unang katuruan po ngayong araw ay the tongue can start a fire. Um, ang dila natin ay kayang magsimula ng apoy. Apoy na hindi yung mismong apoy. Apoy na pinagsimulan ng away. Nagsisimula ito sa dila natin pag sumagot tayo ng pabalang, pinuloso po natin yung kausap natin. Maging resulta nito ay magagalit sila sa atin. Kasi ganun yung tono na binigay natin sa kanila. Ang dila natin isang maliit lang na parte ng katawan natin, pero kaya nitong magsimula ng away na nagdudulot din ng hiwalayan at pagkasira ng pamilya o relasyon. Kaya ingatan natin na sumagot ng di maganda sa kausap natin, at iwasan din natin ang pagsagot ng pabalang sa kausap natin upang hindi ito pagsimulan ng away. Second teaching is, the tongue can quench a fire. Ang dila natin ay kayang puksain ng malaking apoy o away sa pamamagitan lamang ng mahinahon na pananalita. Kung nag-away kayo ng kapatid mo, asawa mo, magulang mo, kapatid mo, tapos di kayo nag-uusap ay ito ay isang malaking apoy na akala mo na hindi na mawawala, pero ang isang mahinaon o malumanay lang na salita ang magpapawalan sa apoy na ito. Kung tayo ay nahantong sa isang away, verbally, tapos wala sa inyong gusto makipagbati ng kausap mo, ng kaaway mo, ikaw na yung mag-initiate na kausapin mo siya ng malumanay at manghingi ka ng tawad, or siya yung manghingi ng tawad sa iyo. Kaya itong paraan ng apoy sa inyong dalawa o away sa inyong dalawa ay mawawala at kayo ay magkakaayos. Huling katuruan ngayong araw ay the tongue can heal brokenness. Kung nakasakit tayo ng isang tao gamit ang masasakit na salita na binitawan natin, kaya ng dila natin na i-heal yung brokenness na naidulot ng dila natin sa kanila. Pamamagitan iyon na i-comfort natin sila, manghingi tayo ng tawad sa kanila sa mahinahon ng pananalita. At pag tayo naman yung nasaktan at manghingi yung nakasakit sa atin ng tawad, ay may heal din yung brokenness na naidulot nila sa atin. Kaya iwasan natin ang pagbibitaw ng masasakit na salita sa kausap natin, dahil nakakasakit din ito. Kasi kahit salita lang ito ay dadamdamin nila ito kasi masakit yung sinabi mo sa kanila. Kaya kung ang dila ay kayang magsimula ng apoy, kung kaya rin itong magpawala ng apoy at kaya nitong mag-heal ng brokenness na naidulot sa isang tao. Yun lamang.